So kamakailan nga lamang ay meron na namang panibagong hanash at blind item ito si Madam Christopher Min at mukhang hindi talaga siya nadadala sa mga kasong isinasampa sa kanya. So ito, pakinggan natin. Meron pong isang male personality na tinuturing na pambato ng kanyang istasyon na ayon sa kwento ay nagkaroon po ng anak sa isang dating nag-aartista ilang taon na ang nakararaan. Nakasama niya itong babae sa isang pelikulang pinagbidahan niya at sa dalas po ng kanilang pagsasama, nagkaroon po ng bunga ang kanilang relasyon. Ayon pa rin sa kwento, aware ang wife nitong male personality tungkol sa issue ito. Ang bata ngayon ay 5 hanggang 6 na taon na. Ganon. Pero wala tayong naramdamang anuman. Samantalang ang pagkakalarawan dito sa pambatong ito na male personality ng kanyang istasyon, family man. Napaka-responsable sa kanyang mag-iina. Di ba? Yun yun. Ngayon, ito po ang kwento at ang question. Kung alam ito nung wife ng male personality, bakit kaya hanggang ngayon ay nakatago pa rin ang kwentong ito? Yun ang ating tatanungin, di ba? Yun ang aantayin natin. Kailangan nating antayin ito. At naganap itong pagkakaroon ng anak ng nakatambal niya sa pelikula pagkatapos na silang nakasal ng kanyang wife. Ilang taon pagkatapos ng kasal. Grabe. Patawad po, hindi po ako magbibigay ng anumang clue, hindi po ako magbibigay ng kahit anong pahimakas kung sino po ang male personality na ito. Pero kung nakatutok siya ngayon at ang kanyang misis, alam nila na sila ay may kinalaman sa kwentong ito. May kinalaman sila dito sa kwentong ito. At yung babae na sinasabing ina ng anak nitong male personality, nakikinig ngayon, nanonood, alam din niya na siya ang ating tinutukoy. Pero wala talagang pahimakas ito. Ako'y nagitla. Lahat kami na nakaalam nito. Talagang nagulat kami. Meron palang ganung kwento. Oo nga. Ang galing nila magtango. Oo, ang galing, di ba? Tsaka, di ba, yung pagkaka-picture, sabi nga natin, dito sa male personality na ito, buong buo, di ba? Ang ganda Yung ng imahe. kayo. Ayan, kung sino man po siya, ipagpatawad niyo po, mga kapwa SNNers, hindi po kami magbibigay ng clue. Total, blind item naman ito, pitik bulag. Kayo na po ang manghula sa mga sarili ninyo kung sino sa palagay nyo ang male personality na ito na nagkaroon ng anak sa isang babaeng nakasama niya sa pelikula ilang taon na ang nakararaan. Grabe ako. Now, chinek natin itong pa-blind item na ito at according to one of the sources, si Ding Dong Dantes nga daw itong tinutukoy niya at bukod dyan, maraming nakahula kasi quite obvious yung mga clues na binigay niya. Actually, lahat naman talaga ng blind item ni Christopher Min, sobrang given yung mga clues na binibigay niya. So, imposible na hindi mo mahulaan yun, di ba? Now, ito, sinasabi niyang blind item na yun, nakaka-shock, di ba? Kung si Ding Dong Dantes. So, actually, lahat ng blind item ni Madam Christopher Min, nakaka-shock na ganito pa lang itong mga artistang to. Kung may katotohanan man yung mga sinasabi niya, no? Kasi syempre, 'di ba, nakita natin na family man talaga ito si Ding Dong Dantes at talagang sobrang mahal na mahal niya si Marian. Now, kung sinasabi niyang 5 years old or 6 years old daw itong bata na ito, hindi malabo eh. Talagang that time, asawa na niya si Marian. 'Di ba? So, meaning to say, nagkasabay pa yata ng edad itong anak niya kay Marian at yung anak niya doon sa babae. Kakaloka. Nakakaloka itong mga ganitong intriga ni Madam Christie. Naku, mag-ingat ka na, Madam, kasi baka mamaya si Maria naman na magsampa ng kaso sa'yo. Alam niyo yun, hindi ko alam kung bakit hindi pa rin tinitigilan ng Madam Christie itong mga ganito niyang hanash. Sa kabila ng ang dami-dami ng nagdidemanda sa kanya, talagang tuloy-tuloy pa din talaga siya, ratatat pa rin talaga siya. Alam niyo, kasi parang sa bagay kasi doon siya kumikita di ba? Pangbayad din ng abogado niya yun. Pero katulad nung, kasi sa kabilang channel pa lang, lagi kong sinasabi na basta galing kay Christopher Min at kay OG Diaz, siguradong may katotohanan yon. Siguro lang itong mga artistang nagsasampa ng demanda sa kanya ay mga napipikon dahil medyo offensive yung dating. No, at saka may mga malicious intent, kumbaga, yung kanyang pagbibigay ng mga impormasyon. Kagaya na nga lang nung kay Dominic Roque at saka dito kay Halus Host, parang pinalabas pa niya na gay benefactor ni Dominic Roque si Mayor Halus Host, 'di ba? Si Bullet Halus Host rather. Kakaloka kasi parang may katotohanan doon sa part na yon na yung kondo kay Bullet Halusos. Pero, binigyan niya kasi ng mali siya, which is parang ang sinasabi niya sponsor neto ni Dominic ng Babaklato, ganyan and everything. Pinalalabas niya, naging benefactor nga ni Dominic, ito si Halusos. Kaloka, 'di ba? Ayan, kaya siya nadidemanda sa mga paganyan-ganyan niya. Kasi, kumbaga yung iba, medyo masyadong
masyadong nai-enhance yung chismis, masyado niyang pinapalalim. Kumbaga, dagdag bawas yung iba, ganyan. Or hindi din kasi natin alam kung bakit hindi talaga niya tinitigilan itong mga ganito. Baka hindi siya natatakot sa punishment na pwede niyang, baka hindi siya natatakot sa punishment. Kasi masyadong mababaw for her. Baka kasi ito kayang-kaya niya lang alpasan to, kaya hindi siya tumitigil. Kasi nga naman, imagine nyo, ang views sa channel niya. 'Di ba? Grabe, hindi biro yung views. Kumikita talaga siya ng milyon dyan. Dahil ang daming tumatangkilik. Dahil ang daming marites dito sa Pilipinas na, 'di ba? Ang daming marites dito sa Pilipinas. Isa na ako doon, 'di ba? Pero hindi naman ako kagaya ni Christy. Kaloka, 'di ba? Kasi parang ikaw at the expense of others, 'di ba? Ay para lang magkaroon ng views, yung ano, lalo pa etong mga tao na to talagang grabe sa views yung mga nasira niya. Like for example, ito si Dominic Roque tsaka si Bea Alonzo. The last couple of months talaga naging sensationalized yung kanilang storya. That's why ang daming sumakay. At unang-una na nga dyan si OG Diaz at saka si Madam Christie. Kaya, ayan tuloy. Diba? Kaloka. Hindi natin alam baka kasi kaya hindi siya natatakot dahil masyadong mababaw yung magiging punishment niya. So anyway, thank you so much for joining me. And I'll see you on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye! Hello mga ka-popcorn! So bago po ang lahat ay gusto ko po kayong anyayahan na i-follow po ang aming Facebook page. Ito po yung GYP Get Your Popcorn, yung may 144k followers. Kasi ito po ang aming YouTube ay bagong gawa lang po ito. Dahil po yung dati naming YouTube account ay hindi na po ma-open ng aming boss.